Sa payak na pamumuhay sa isang baryo sa kabundukan, kung saan ang bawat araw ay binibigyan ng kahulugan ng mga gabing napapaisip tungkol sa gamot ng ina at sa pag-aaral ng mga anak, naroon si Althea. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa lupaing kanyang sinasaka, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pangarap at walang hanggang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang tanging puhunan niya ay sipag at katapatan, isang sandata laban sa hirap ng buhay. Ngunit sa kabila ng malawak na mga lupain at malalaking gusali ng lungsod, may isang taong nakaupo sa kanyang trono ng yaman, si Ginoong Arturo Ramirez. Bagamat napapaligiran ng karangyaan, ang kanyang mga mata ay may tinatagong lungkot, isang anino ng nakaraan na tila hindi niya matakasan. Isang gabi ng malakas na bagyo sa gitna ng hagupit ng hangin at baha, isang hindi inaasahang pagbangga ang naganap. Hindi ito basta-basta pagkakabangga ng mga tao, kundi isang pagtatagpo ng dalawang mundong kasing layo ng ulap sa lupa. Isang basang dokumento ang pinakamahalaga sa buhay ni Ginoong Ramirez, ang napulot ni Althea mula sa nagngangalit na tubig. Ito na nga ba ang simula ng katapusan o simula ng hindi inaasahang pagbabago? Ang gabing iyon ay hindi naiiba sa karaniwan. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi kasing lamig ng alalahanin na bumabagabag sa aking dibdib. Narito ako sa aming maliit na sala kasama ang aking ina, si Nanay Rebecca, habang siya'y abala sa pagbuburda ng isang maliit na disenyo sa isang happiken. Napapaligiran kami ng katahimikan, isang katahimikan na nabasag lamang ng malumanay na pag-alon ng mga dahon sa labas ng aming bintana. Ang amoy ng kape na tinimpla niya kanina ay nanatili pa rin sa hangin, nagbibigay ng init sa aming payak na tahanan. Si Nanay Rebecca, sa kanyang edad na 82, ay hindi isang babaeng komplikado. Hindi niya kakailangang maging ganoon. Ang kanyang pag-iral ay kasing linis at kasing simple ng mga gawa niya. Naalala ko pa noong bata pa ako, tuwing may krisis ako, ang unang tawag ko ay palaging sa kanya. Kahit pa ang tawag na iyon ay upang sabihin lamang na nalimutan ko ang baon ko o kaya ay nagkaproblema ako sa eskwela, ang kanyang boses lamang, ang kanyang payak na pagsagot ay sapat na para kalmahin ako, para iparamdam sa akin na ligtas ako. Siya ang aking unang sandalan, ang aking tagapagtanggol. At ngayon, ang huling tawag na kailangan niya, ang pinakamalakas na senyales ng kanyang pangangailangan, ay sa akin naman. Hindi iyon nagkataon lamang, hindi. Napakaraming taon, 53. Ito ang tinatayang bilang ng taon ng pagmamahal na aming pinagsaluhan. Bawat isa'y binuo sa mga ordinaryong kilos, mga simpleng pagpapakita ng pagmamalasakit. Isang buhos ng pagmamahal na hindi kailanman huminto, hindi kailanman nagkulang. Ang mga kamay niya na ngayong nakikita kong may bakas ng edad ay ang mga kamay na bumubuhos ng higit pa sa simpleng pag-aalaga. Ito ang mga kamay na nagluto ng aming paboritong adobo, ang mga kamay na naghilamos sa aking mukha. Noong ako'y may sakit, ang mga kamay na nagbigay sa akin ng pambayad sa tuwing kailangan ko kahit hindi niya iyon sinasabi. Walang pagtutuos, walang hininging kapalit. Ang pagmamahal niya ay isang kilos, hindi salita. Nakaupo ako sa aking paboritong upuan, ang luma at bahagyang punit na sofa na alam kong paborito rin niya dahil sa kanyang pwesto sa tabi ng bintana kung saan tanaw ang simula ng araw. Ang ilaw sa labas ay banayad. Hindi pa man sumisikat ang araw, ngunit sapat na para masilayan ang mga detalye ng aming munting sala. Ang mga mumunting larawan sa pader, mga alaala ng aming pamilya, ang mga maliliit na eskultura na gawa ng aking ama noon. Dito, sa pagitan ng mga alaala at ng katahimikan ng gabi, biglang tumunog ang aking telepono. Isang kakaibang tunog, isang ringtone na hindi ko madalas marinig. Pagtingin ko sa screen, nanlaki ang aking mga mata. Si Nanay. Sa ganitong oras,
Hindi siya tumatawag ng ganito kaaga. Kahit kailan. Kahit pa noon, noong ako'y malikot pa at nauuwi ng hating gabi. Huli siyang tumatawag at iyon ay dahil alam niyang ako ay nasa labas pa. Ngunit ngayon, 7:42 a.m., walang anumang dahilan para tumawag siya ng ganito. Dali-dali kong sinagot, "Nay, okay lang po kayo?" Ang aking boses sa aking pandinig ay tila iba, may bahid ng pag-aalala na hindi ko napigilan. Sa kabilang linya ang kanyang tinig, manipis, tila nauubusan ng lakas. Hindi ito ang boses ni Nanay Rebecca na kilala ko. Hindi ang tinig na may kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Isang tinig na lumampas sa hirap ng buhay, lumampas sa pagkawala ng kanyang asawa, lumampas sa pisikal na sakit. Hindi ko alam kung "Gusto kitang istorbohin, Wesley," ang sabi niya. At ang mga salitang iyon, "Gusto kitang istorbohin," ang mga iyon para sa isang 82 taong gulang na ina, ay sapat na para tumindig ang balahibo ko. Parang humihingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging buhay. Kahit pa sa ganitong kalagayan, siya pa rin ang nag-aalalang makadagdag sa problema ko. Hindi ko na pinagsalitaan. Alam ko na ang ibig sabihin ng boses na iyon. "Nay, hindi po kayo istorbo. Nasaan po kayo?" Naglalakad na ako palabas ng sala, patungo sa pinto habang nakikinig pa rin sa kanyang sinasabi. Parang sumisikip lang po sa dibdib. Tapos yung kaliwang braso ko parang nawawalan na ng pakiramdam. Tumigil siya. At sa katahimikan na sumunod, sa katahimikan na mas matindi pa kaysa sa mga salitang binigkas niya, naramdaman ko ang bigat ng pangyayari. Ang aking puso ay kumabog ng malakas, tila gustong lumabas. Hindi na ako nag-atubili. Hindi na ako nag-isip. Alam ko na ang dapat kong gawin. Alam ko na. Habang nakatayo ako sa tapat ng teleponong nakababa ang screen, ang isip ko ay biglang bumalik sa kung sino ba talaga si Nanay Rebecca Watson. Hindi siya kailanman ang taong naghahanap ng atensyon o humihingi ng pabor. Siya ay parang isang matatag na puno sa aming bakuran, nandyan lang, nagbibigay ng lilim, nagbibigay ng lakas, nang hindi humihingi ng kapalit. Sa edad niyang iyon, nakita na niya ang maraming hamon ng buhay. Ang pinakamabigat siguro ay ang pagkawala ng aking ama. 2 taon na ang nakalilipas. Isang araw ng Nobyembre na iyon na tila permanenteng binago ang kulay ng buong buwan para sa aming lahat. Ngunit si Nanay, hindi siya bumigay. Nagdalamhati siya, oo, ngunit ginawa niya ito sa paraang alam niya. May dignidad, may pagtitimpi. Nakataas ang kanyang noo, kahit pa ang kanyang puso ay durug na durug sa loob. Naaalala ko pa, pagkatapos ng libing ng aking ama, habang kami nag-aayos ng mga gastusin, isang bagay ang nalaman ko nang nahuli na ang lahat. Hindi niya sinabi sa akin hanggat hindi tapos. Bago pa man ako makapag-isip o makapag-alala, nagdesisyon na siya. Ibenta ang isa sa mga sasakyan namin. Ang sasakyan na madalas niyang gamitin noon, ang kanyang lalabasan para bumili ng mga gamit sa palengke o kaya'y para dalawin ang mga kaibigan. Ang pera mula doon ay ginamit niya para sa mga gastos sa libing. Hindi niya ako kinontak. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na mag-alala o mag-offer ng tulong. Ginawa niya ito ng mag-isa. Ito ang aking nanay. At ang bahay, nanatili pa rin itong tumatakbo. Sa kita lamang niya, sa kanyang maliit na pensyon at sa kaunting tulong mula sa maliit na lupaing binubungkal namin. Hindi madali iyon. Alam ko na hindi iyon madali. Ngunit sa kabila ng lahat, tuwing linggo, ang kanyang hapagkainan ay laging nakahanda. May mainit na sabaw, may kanin, may mga ulam na simple ngunit puno ng lasa. Para sa kahit sino raw na mapadaan, kahit sino, ang kanyang pintuan ay laging nakabukas, ang kanyang puso ay laging bukas. Sa loob ng mahigit 10 taon na iyon, mula nang pumanaw ang aking ama hanggang sa araw na iyon ng pagtawag niya, hindi ko narinig mula sa kanya kahit isang salita ng paghihirap. Kahit isang reklamo, kahit isang hirap na ako lamang, wala.
Ito ang kabaligtaran ng karaniwang tao. Ito ang aking nanay. Ang kanyang lakas ay hindi sa pagsasalita, kundi sa kanyang pagiging naroon, sa kanyang mga kilos. Ang mga kamay na ngayong naririnig ko sa telepono, manipis ang tinig, parang nauubusan ng lakas. Iyon ang mga kamay na nagpatakbo ng bahay na ito nang mag-isa sa loob ng mahabang panahon. Iyon ang mga kamay na nagsumikap para lang masigurong may makakain kami, na may bubong pa rin sa aming ulo, na ang maliit na bukid namin ay natataniman pa rin ng palay. Iyon ang mga kamay na alam kong hindi hihingi ng tulong, maliban na lamang kung talagang wala na siyang ibang magawa. At ang tawag na yon sa ganitong oras na may ganong tinig, alam ko na agad. Hindi ko na kailangang mag-isip. Ang 53 taong pagmamahal na yon ay hindi nagtuturo ng pag-aatubili. Ito ay nagtuturo ng agarang pagkilos. Walang tanong, walang kondisyon. Ito ang itinuro sa akin ng aking nanay. Nay, okay lang po kayo? Ang mga salitang iyon ay tila nanatili pa rin sa aking isipan, nababalot ng kakaibang katahimikan na sumunod. Ngunit hindi ko na hinintay ang higit pang detalye. Ang boses na iyon, ang manipis na tinig na iyon, ay sapat na para malaman kong hindi ito ordinaryong araw. Ang mga sintomas na binanggit niya parang sumisikip sa dibdib, yung kaliwang braso ko, parang nawawala na ng pakiramdam. Ang mga iyon ay nagpaalala sa akin ng lahat ng babala na naririnig ko sa balita, sa mga kwentong naririnig ko tungkol sa mga taong hindi agad nadala sa ospital. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa aking nanay. Hindi. Nay, nasaan po kayo? Tanong ko muli. Ang aking boses ay hindi na lamang nag-aalala, kundi may bahid na ng agarang determinasyon. Ang puso ko'y kumakabog na parang tambol. Kailangan kong puntahan siya, kailangan kong makasama siya. Ang pag-iisip na nag-iisa siya sa tahanan, nararamdaman ang sakit na iyon habang ako ay malayo, hindi ko iyon matanggap. Mabilis kong isinara ang telepono, hindi na naghintay ng karagdagang sagot. Bumalik ako sa aming sala, ngunit hindi na ang payapang sala na iniwan ko kanina. Ang hangin ay tila bumigat. Ang katahimikan ay naging nakakabinging presensya. Kailangan kong umalis ngayon na. Ngunit paglabas ko ng pinto, nakita ko ang aking sasakyan, ang aking lumang Silverado. Nakaparada doon, tahimik, ngunit may malaking problema. Nakalimutan ko na pala, kagabi lang ay tinawagan ako ni Mang Danny mula sa Kowalski's Auto. Alternator, Wes, ang sabi niya, kailangan ng palitan. Hindi ka makakaalis hanggang Biyernes. Isang malamig na pawis ang bumaba sa aking likod. Biyernes, 3 araw pa. 3 araw na napakahaba para sa isang taong nakakaramdam ng sakit sa dibdib. Kailangan ko ng sasakyan. Agad. Sa wakas, napatingin ako sa driveway. Naroon ang sasakyan ni Eve. Isang makintab na Honda CR-V, tahimik walang pakialam sa init ng araw. Napansin ko pa noong Lunes na puno ito ng gas. Dahil kami na ang bahala sa susunod na magpapatakbo, sabi niya noon na parang biro. Ngunit ngayon, tila sarkastiko ang bawat salita. Nakikita ko si Eve. Nasa itaas siya. Naririnig ko ang tunog ng shower na bumubuhos malakas, parang hindi nagmamadali. Ang kanyang ritual, ang kanyang mahabang paghahanda bawat umaga na parang isa siyang artista na naghahanda para sa isang pelikula. Pumunta ako sa paanan ng hagdan. Eve, sigaw ko. Ang boses ko'y medyo tumataas na, may halong pagmamadali at pag-aalala. Ang shower ay patuloy pa rin, lumipas ang ilang sandali. Eve, muli, mas malakas. Ang tunog ng tubig ay tumigil. Isang mahabang, nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay narinig ko ang kanyang tinig mula sa itaas. Ano? Ang sabi niya. Hindi tanong na may pag-aalala, kundi isang tanong na parang naiinis, parang sinasabi niyang, sana importante to. Kailangan ko ng sasakyan mo, sabi ko. Pinipilit kong pakalmahin ng aking sarili. Yung nanay ko, sumasakit ang dibdib. Kailangan ko siyang dalhin sa St. Francis. Babalik agad ako. Isang katahimikan.
Hindi ito ang katahimikan ng nag-iisip. Ito ang katahimikan ng taong nakapagdesisyon na at ngayon ay pinipili lamang ang tamang paraan para sabihin ito. Nakikita ko ang kanyang anino sa tuktok ng hagdan. Nakatayo roon, balot ng tuwalya, nakatali ang buhok at ang kanyang mukha hindi ko mabasa. Lumabas siya, nakatawel ang ulo, nakabihis ng bathrobe at nakatayo sa may pinto ng hagdan. Wesley, hindi pwedeng ngayon. Eve, nanay ko, sumasakit ang dibdib niya, yung braso niya namamanhid. Naririnig kita, sabi niya, hindi lumilingon. Nakasandal siya sa poste ng pinto, nakalikom ang mga braso. Tumawag ka ng ambulansya. Ayaw niya ng ambulansya, Eve. Alam mo yan, nung namatay si tatay. Di tumawag ka ng iba, sabi niya, at nagsimula na siyang bumalik patungo sa kanyang kwarto. Nakikita ko ang kanyang likod, ang kanyang pagtalikod. May dinner pa ako kasama si Joanne at ang mga bata ngayong gabi. Marami pa akong trabaho. Ayokong magsayang ng buong araw sa hospital waiting room. Napatigil ako, napakaliit ng aking boses. Eve, yung kaliwang braso niya, namamanhid. Huminto siya. Lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang ekspresyon ay isang bagay na hindi ko makakalimutan kailanman. Hindi pag-aalala, hindi pagsisisi, kundi pagkaabala. Parang sinasabi niyang, ay, hindi ko kasalanan yan. Nanay mo siya, Wesley. Hindi nanay ko, sabi niya bago muling tumalikod. Isang sandali ng pagkapreno sa oras. Ayusin mo yan, ayusin mo yan. At pumasok siya sa kwarto. Hindi sumara ang pinto ng malakas. Mas masakit pa nga yun. Kung sumara ng malakas, mararamdaman ko man lang na may emosyon siyang nadama. Ngunit isinara niya ito ng marahan. Parang sinasabi lang na naubusan na kami ng gatas. Parang ang pagkamatay o ang seryosong sakit ng isang 82 taong gulang na babae ay isang maliit na issue sa kanyang schedule na hindi niya kayang sakupin. Tumayo lang ako doon. Parang manhid, ngunit sa isang iglap lamang, naramdaman ko ang paglamig sa aking paligid. Bumunot ako ng telepono. Napatayo lang ako doon, parang manhid, ngunit sa isang iglap lamang, naramdaman ko ang paglamig sa aking paligid. Ang mga salita ni Eve, ayusin mo yan, ay tila tumutusok sa aking pandinig. Bawat isa ay nagiiwan ng sugat. Napakalamig, napakababa. Ang aking ina, ang babaeng nagbigay ng buong buhay niya para sa akin, para sa aming pamilya, ay nakakaranas ng isang bagay na kasing seryoso nito. At ang aking asawa, ang aking napangasawa, ang babaeng sanay kapareha ko sa buhay, ay tinanggihan ako. Tinanggihan niya ang aking nanay. Ang sakit na iyon ay tila mas malala pa kaysa sa anumang pisikal na kirot na maaari kong maramdaman. Parang tinraidor ako. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng isang uri ng malamig na galit. Isang bagay na hindi ko madalas maramdaman. Tumingin ako sa aking telepono. Kailangan kong kumilos, mabilis. Hindi ko pwedeng hayaan ang aking nanay na maghintay. Ngunit walang sasakyan, wala. Sa aking pag-iisip, sa aking desperasyon, may isang mukhang pumasok sa aking isipan. Isang mukha na tila parating nakangiti, palakaibigan at laging handang tumulong. Si Clinton Webb. Ang aming kapitbahay ay 4 na bahay lamang ang layo. Isang retiradong elektrisyan, 71 na taong gulang na, ngunit mas malakas at mas aktibo pa kaysa sa marami sa aming mga kabataan. Ang kanyang Honda Civic kahit luma na ay laging maayos at malinis. Parang siya rin, isang lalaki ng kanyang salita, ng kanyang panahon. Siya at si Nanay Rebecca ay matagal na silang magkakilala. Siguro mahigit 20 taon na. Siya ang isa sa mga unang dumating noong libing ng aking ama, nasa harapan pa nga. Ang uri ng tao na hindi magdududa, hindi magdadalawang isip. Kung siya ang tinawagan ko, alam kong hindi ako bibiguin. Habang hinihingal pa ako sa pag-iisip, binuksan ko ang aking telepono. Hinanap ang kanyang numero. Ito na yata ang pinakamahalagang tawag na gagawin ko ngayong araw na ito.
Dali-dali kong tinawagan. Sa unang ring pa lamang, "Wes, anong meron, brother?" Ang boses ni Clinton malakas at palakaibigan. Walang bakas ng pag-aalala pero handa siyang makinig. "Clinton," sabi ko, pinilit kong gawing kalmado ang aking boses kahit na ang loob ko ay nagwawala. "Kailangan ko ng pabor, malaking pabor." "Sige lang, Wes, ano yan?" "Yung nanay ko, si Nanay Rebecca, sumasakit ang dibdib niya. Yung truck ko, nasa shop. Yung sasakyan ni Eve, hindi pwede." Medyo huminto ako, nag-aalangan kung sasabihin ko ang buong sitwasyon. "Pwede mo ba kaming ihatid sa St. Francis Hospital?" Natahimik siya sandali, hindi dahil sa pag-aatubili, kundi tila iniisip niya kung paano ang pinakamabilis na gagawin. At pagkatapos ng napakaikling sandali na yon, ang sagot niya ay dumating kasing linaw ng araw. "Bigyan mo ako ng 4 na minuto. Nasa harap na ako." 4 na minuto. Walang tanong tungkol sa kung bakit hindi si Eve. Walang tanong tungkol sa kung saan talaga siya pupunta. Walang pag-uusap tungkol sa schedule niya. 4 na minuto. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Clinton at ni Eve, napakalaki. Hindi ko na kailangang timbangin. Hindi ko na kailangang pag-isipan. Isang sagot lamang, ngunit ang bigat nito ay katumbas ng lahat ng pagmamahal at paggalang na nararamdaman ko para sa aking nanay. Agad kong tinawagan pabalik si nanay. Nanginginig ang aking kamay habang hinahawakan ng telepono. Kailangan niyang marinig ito. Kailangan niyang malaman na hindi siya nag-iisa. "Naipaparating na po ako," sabi ko. Sinigurado kong malinaw ang aking boses. "Si Clinton na po ang magmamaneho. Hindi niyo na po kailangang gawin ang kahit ano. Buksan niyo lang po ang pinto at umupo na po kayo. Naririnig niyo po ba ako?" Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahinang tunog, halos parang tawa. "Sige, baby," sabi niya. Ang kanyang tinig ay bahagyang mas malakas na ngayon, parang nabuhayan ng kaunti. "Okay po." Ang mga simpleng salitang iyon, ang pagtanggap niya, ang pagpayag niyang sumunod sa aking utos para sa kanyang kaligtasan. Iyon ang mga bagay na hindi ko malilimutan. Ang pagiging handa niyang sumunod sa anak niya ay dahil alam niyang ginagawa ko ito para sa kanya. Pagkatapos ng halos 4 na minuto, nakita ko ang Honda Civic ni Clinton na papalapit sa aming tapat. Lumabas ako ng bahay at sa paglapit niya, nakita ko ang kanyang ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, "Nandito na ako, handa na." Sumakay ako sa tabi ni nanay sa likuran ng sasakyan ni Clinton. Ang kanyang Honda Civic, kahit hindi bago, ay malinis at maayos. Ang amoy ng lumang tela at bahagyang pabango ng kanyang sasakyan ay nagbigay sa akin ng kakaibang aliw. Ang aking nanay nakaupo sa harap, nakasuot ng kanyang pinakamaganda niyang asul na coat. Parang naghahanda siya para sa isang mahalagang okasyon. At sa katunayan, iyon nga, ito ang paglalakbay patungo sa pag-aalaga, patungo sa kaligtasan. Sa kanyang pagmamaneho, hawak-hawak ko ang kanyang maliit na kamay sa aking 2 palad. Malamig ang kanyang balat, ngunit sa pagdiin ko ng aking mga daliri, nararamdaman ko ang bahagyang init na nagmumula sa kanya, isang senyales na buhay pa siya, na nandiyan pa siya. Habang kami bumibiyahe patungong St. Francis Hospital, ang aking isipan ay patuloy na bumabalik sa mga salita ni Eve, ang kanyang pagtanggi, ang malamig niyang pagtalikod. Ang paratang niya, "Nanay mo siya, hindi nanay ko." Napakabigat ng mga salitang iyon. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam ng pagkadismaya, ng panghihinayang at ng isang malalim na sakit na tila sumisibol sa aking dibdib. Ito ang babaeng pinili kong makasama sa buhay. Ito ang babaeng kasama ko sa mga panahong akala ko ay matatag na kami. Ngunit sa isang iglap, sa gitna ng krisis, "Stable po ba siya?" tanong ko. Ang aking boses ay tila nagmamadali kahit pa alam kong hindi ko dapat. "Stable po siya," sagot ni Dr. Cole, at nagtatanong na po kung may television sa kanyang kwarto. Sa sinabi niyang iyon, napatawa ako. Ang tawang hindi ko napigilan.
Siya nga po, sabi ko, iyan ang nanay ko. Pwede ko na po ba siyang dalawin? Bigyan niyo lang po kami ng 20 minuto para maayos ang kanyang kwarto. Bumalik ako sa aking upuan, umupo, at pinatong ang aking mga siko sa aking mga tuhod. Nakatingin ako sa sahig. Figure it out, sabi ni Eve. Figure it out. Habang siya ay kumakain ng hapunan, kasama si Joanne at ang mga bata, habang ang nanay ng biyenan niya ay nagpapadala ng babala mula sa kanyang puso. Ako naman ay nag-iisip kung paano ko aayusin ito. Pagkalabas ko ng ospital, tumawag ako kay Clinton. Siya pala ay naghintay pa rin sa parking lot sa buong panahong iyon. Stable na siya, sabi ko. Salamat sa Diyos, sagot niya, at ramdam kong galing sa puso niya ang pasasalamat na yon. Clinton, salamat. Wes, ang kanyang boses ay matatag, mahinahon. Ganyan ang mga tao, ganyan ang nagtutulungan. Hinayaan kong lumutang ang mga salitang iyon sa hangin. Ang mga tao, ang tunay na mga tao, ang iba. Nanatili ako kasama si nanay hanggang 4:00 ng hapon. Napanood namin ang kalahati ng isang game show na may tunog na ngayon. At naglaro kami ng isang word game na siya mismo ang gumawa isang laro tungkol sa mga kagamitan sa ospital at mga kapital ng mga estado. Sa kanyang pinakamahinang araw, mas matalas pa siya sa akin. Palagi naman, bago ako umalis, bandang 3:47 p.m., muli niyang hinawakan ang aking kamay. Wesley, ang kanyang tinig ay nagbago. Nawala na ang manipis na tinig kaninang umaga. Ito na ang kanyang pangalawang tinig, ang tinig na ginagamit niya kapag seryoso siya. Hindi dumating si Eve. Hindi ito isang tanong. Hindi ako sumagot kaagad. May dinner plan si Anay. Pangalan ko lang Wesley, ang sabi niya. Tila nabasag ang kanyang boses ng bahagya. Ang kailangan niya. Tumingin ako sa kanya. 82 taong gulang. Nakatiklop ng maayos ang kanyang asul na coat sa silya. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng dati. Umalis siya para sa dinner, Nay, sabi ko ng mahinahon. Kasama ang mga kaibigan niya. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak sa silid ospital na parang bato mula sa mataas na lugar. Hindi siya nagulat, hindi siya sumigaw, hindi siya nagsalita ng kahit ano tungkol kay Eve Watson. Tumango lamang siya ng dahan-dahan at tumingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumatama sa skyline ng Hartford, gintong liwanag, tahimik at pagod. Hindi na siya nagsalita, ngunit nakita ko ang isang bagay na gumalaw sa kanyang mukha, isang bagay na tila isang desisyon. Niyakap ko siya sa noo ng 4 or 2 p.m. Lumabas ako ng St. Francis Hospital patungo sa malamig na simoy ng hangin ng Connecticut. Si Clinton ay naghihintay para sa akin. Habang nagmamaneho kami pauwi, tahimik lamang kami. At sa isang lugar sa Blue Hills Avenue, habang ang mga dahon ng oak ay lumilipad sa harap ng windshield na parang ang mundo ay nagtatanggal ng mga bagay na hindi na kailangan, napagtanto ko. Hindi ako galit kay Eve. Tapos na ako. Tapos na. Nanatili ako sa tabi ni nanay hanggang hapon, 4:00 ng hapon na nang kailangan ko nang umalis. Ang araw sa labas ay nagsisimula ng magbaba ng kanyang gintong liwanag, nagbibigay kulay sa mga gusali ng Hartford. Sa loob ng kwarto, kasama ko ang aking nanay. Napanood namin ang kalahati ng isang game show, nakakatuwa pa nga ang ilan sa mga pakulo doon. Naglaro rin kami ng isang word game na siya mismo ang gumawa, isang laro tungkol sa mga kagamitan sa ospital at mga kapital ng mga estado. Sa pinakamahinang araw niya, mas matalas pa siya sa akin, palagi naman. Ang kanyang talino ay tila hindi natitinag ng kahit anong pisikal na karamdaman. Habang papalapit na ang oras ng aking pag-alis, humawak muli siya sa aking kamay. Sa kanyang maliliit na kamay na ngayong hawak ko, nararamdaman ko ang tibay nito at ang kakaibang init na nagmumula rito. Wesley, ang kanyang tinig ay nagbago. Nawala na ang manipis na tinig na narinig ko kaninang umaga.
Ito na ang kanyang pangalawang tinig, ang tinig na alam kong ginagamit niya kapag seryoso siya, kapag mayroon siyang nais iparating na mahalaga. Po, Nay, sagot ko, ang aking boses ay tila nabasag ng bahagya. Hindi dumating si Eve. Hindi ito isang tanong, isa itong pahayag, isang simpleng paglalahad ng katotohanan. At sa sinabi niya iyon, alam kong alam niya ang lahat. Hindi ko na kailangang sumagot kaagad. Hayaan ko na lang na manatili ang mga salitang iyon sa pagitan namin. May dinner plan siya, Nay, ang tanging nasabi ko. Ang aking boses ay mahinahon, kasama ang mga kaibigan niya. Ang mga salitang iyon ay parang bumagsak sa silid ospital na parang mga piraso ng baso mula sa matayog na gusali. Walang ingay, ngunit alam mong nabasag na ang lahat. Nanay ko, 82 taong gulang, nakaupo roon sa kanyang kama, ang kanyang magandang asul na coat ay nakatiklop ng maayos sa silya sa tabi niya na parang naghahanda siya para sa isang pagdiriwang, hindi para sa pagkakaratay. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng dati, walang bahid ng galit o hinanakit. Tumango lamang siya, dahan-dahan, pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumatama sa skyline ng Hartford, nagpapaliwanag sa mga gusali ng kulay ginto. Tahimik, may pagod, ngunit sa kanyang tingin, sa kanyang ekspresyon, mayroon akong nakitang isang bagay na gumalaw. Isang bagay na tila isang napakalaking desisyon ang nabuo. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtanggap, pagharap at pagpapalit. Hindi na siya nagsalita. Alam kong hindi na niya kailangan. Ang lahat ng kailangan kong malaman ay naroon na. Sa kanyang pagtango, sa kanyang pagtingin sa labas, sa kanyang pagiging tahimik. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ang lahat ng mga pagsubok na kanyang dinaanan, ang lahat ng mga sakripisyong hindi niya kailanman binanggit ay tila nagbunga ng isang bagay na matatag, isang bagay na hindi matitinag. Niyakap ko siya sa noo ng Park 02 p.m. Isang mahigpit na yakap na nagsasabing, "Nay, mahal kita, nandito lang ako." Lumabas ako ng St. Francis Hospital. Dala ang bigat ng mga pangyayari, ngunit dala rin ang bagong pag-asa na natatanaw ko sa kanyang mga mata. Ang simoy ng hangin sa labas ay malamig, ngunit sa loob ko may bumabalot na init. Ang init ng kanyang pagiging matatag, ang init ng kanyang lakas. Kinabukasan, Enero 15, bandang 6:58 ng umaga, nagising ako bago pa man tumunog ang alarm clock. Ganon ang pakiramdam kapag may mabigat na nakapatong sa iyong dibdib, isang bagay na hindi kayang tanggalin ng pagtulog. Nakahiga ako sa kaliwang bahagi ng kama, sa bahagi ko. 11 taon na akong ganito, natutulog na tila may inilalaan akong espasyo para sa isang taong gustong manatili, ngunit kailanman ay hindi naman lumalapit. Nakatitig lang ako sa kisame. Si Eve natutulog pa rin. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan. Ang kanyang paghinga ay regular at mahinahon, tila walang anumang iniintindi. Ang babaeng ito, kaya niyang matulog kahit pa may matinding gulo. Tahimik akong bumangon, bumaba at nagtimpla ng kape. Oo, ginamit ko ang maingay na coffee machine at hindi ako nakonsensya maski kaunti. Pinili niya ang hapunan kaysa sa nanay ko na namamanhid ang kaliwang braso. Kaya niya sigurong tiisin ang tunog ng kape. Umupo ako sa mesa sa kusina at pinanood ang pagsikat ng araw sa bintana. Sa may lababo, ang aking telepono ay nakabaliktad sa mesa. Binalik ko ito. Walang mensahe mula sa St. Francis. Ang kawalan ng balita ay magandang balita pagdating ng 7 a.m. Naisip ko si nanay, ang hitsura niya sa hospital bed. Maliit sa unan, ang kanyang magandang asul na coat ay nakatiklop ng maayos sa silya na tila nagbihis siya para sa okasyon ng kanyang pagkakasakit. Ang paraan ng paghawak niya sa aking mukha at ang sinabing dumating ka na tila hindi siya lubos na sigurado kung gagawin ko iyon. Dumating ka. 2 salita.
82 taon ng pagmamahal na nakapaloob sa dalawang salitang iyon at muntik na akong bumigay muli habang nakaupo ako sa kusina at nilalamig ang aking kape. Siya, palagi siyang dumating para sa akin. Bawat pagkakataon, walang tanong, walang kondisyon. Ang pinakakaunting magagawa ko ay dumating para sa kanya. Kalahati na ng aking pangalawang tasa nang marinig ko si Eve na bumababa sa hagdan. Pumasok siya sa kusina, nakasuot ng bathrobe, tiningnan ako, pagkatapos ay ang coffee machine at muling tumingin sa akin. Nagtimpla ka ng kape, sabi niya. Gabi-gabi sa loob ng 11 taon, sagot ko. Nagulat ka pa rin. Nagtimpla siya ng kape at sumandal sa counter. May katahimikan. Ang tiyak na uri ng katahimikan na alam ng mga mag-asawa. Ang uri na naghihintay na may magsimula ng usapan. Siya ang nagsimula. Kumusta si Rebecca? Rebecca. Hindi nanay. Hindi your mom, Rebecca. Parang isang katrabaho, parang isang kakilala sa isang event na nakalimutan niya na dinaluhan niya. Stable, sabi ko. Mild cardiac event. Mananatili pa sila ng isang araw. Inulit niya ng dahan-dahan, tila nilalasahan ng mga salita, muling natahimik. Kumusta ang dinner? Tanong ko. Kumirap siya. Isang beses lang pero nakita ko. Maayos naman, sabi niya ng maingat. Wesley, gusto kong malaman mo, kahapon talagang komplikado para sa akin. Komplikado. Hinayaan ko lang ang mga salitang yon na manatili sa pagitan namin ng ilang segundo. Ang nanay ng biyenan mo ay nagpapadala ng babala mula sa kanyang puso at ikaw ay nasa isang restaurant, ngunit oo, komplikado. Wesley, ang sabi ko sa parehong paraan ng pagbigkas ni nanay sa aking pangalan noong nakaraang gabi. Isang salita lamang, walang emosyon, flat at pinol, tumigil siya. Hindi ko ito gagawin ngayon, sabi ko. Sinusubukan ko lang ipaliwanag. Alam ko, sabi ko. Tumayo ako, hinugasan ang aking tasa. Narinig na kita sa unang pagkakataon, kahapon, sa paanan ng hagdan. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking jacket, ang aking mga susi, ang aking spare keys dahil ang aking truck ay nasa Kowalski's pa rin at lumakad ako patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong niya. Pupunta ako sa aking nanay. Hindi na ako lumingon. Dinala ako muli ni Clinton. Hindi siya nagtanong, hindi nagbigay ng opinyon, basta nagmamaneho lang. Isang kamay sa manibela, ang radyo ay nagpapatugtog ng lumang country music. May isang uri ng pagkakaibigan na hindi nangangailangan ng salita para gumana. Kami ni Clinton, meron kaming ganon. Palagi naman. Pagdating namin sa St. Francis ng 8:40 a.m., sabi niya, nandito lang ako. Clinton, hindi mo na kailangan, sabi ko. Wes, tumingin siya sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin. Nandito lang ako. Ang ibang tao, nagpapakita. Ilista mo kung sino sila. Isulat mo sa isang lugar na permanente. Si nanay ay nakaupo na nang dumating ako sa kanyang kwarto. Bumalik na ang kulay sa kanyang mukha, nawala na ang manipis na boses. Nakasuot siya ng sarili niyang nightgown. Tinanggihan niya ang hospital gown pagkatapos ng unang gabi na sa totoo lang ay lubos kong iginagalang. Nakasuot na rin siya ng kanyang reading glasses. May crossword puzzle book na nakabukas sa kanyang kandungan. 7 letra, sabi niya sa sandaling pumasok ako. Betrayal, pagkakanulo. Tumigil ako sa pintuan at nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay kasing seryoso nang hindi ko pa nakita sa isang tao. Para sa crossword, Wesley, sabi niya. Napatawa ako ng malakas, tila narinig ako ng nurse mula sa pasilyo. Perpekto, sabi ko. Umupo ako sa silya sa tabi ng kanyang kama. P-E-R-P-E-K-T-O. Binilang niya ang mga kahon, isinulat ang mga ito at tumango ng may malalim na kasiyahan. Ikaw pa rin ang matalino. Ako lang po ang anak niyo, Nay. At ikaw pa rin ang matalino. Umupo kami ng ganoon ng ilang sandali. Payapa, tahimik.
Ang uri ng katahimikan na umiiral lamang sa pagitan ng mga taong nagmamahalan ng matagal na panahon, hindi na kailangan puna ng bawat pagitan. Nagtapos siya ng 2 pang clue. Ininom ko ang masamang kape ng ospital at hindi nagreklamo dahil ang pag-upo sa silid na iyon kasama siya kahit sa matigas na plastik na upuan, umiinom ng isang bagay na may lasang pagsisisi ay eksaktong kung saan ko gustong maging, kung saan ko palaging gustong maging. Pagkatapos ay isinara niya ang libro, inilagay sa bedside table at pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Heto na tayo. Gusto kong tawagan si Paul ngayong umaga, sabi niya. Paul Logan. Si Ginoong Paul Logan, abogado, Hartford County, 31 taon sa praktika. Siya ang humawak sa estate ng aking ama. Siya rin ang gumawa ng dihustong will ni nanay 6 na taon na. Inulit niya ng dahan-dahan, tila nilalasahan ng mga salita muling natahimik. Kumusta ang dinner? Tanong ko. Kumirap siya. 1 beses lang pero nakita ko. Maayos naman, sabi niya ng maingat. Wesley, gusto kong malaman mo, kahapon talagang komplikado para sa akin. Komplikado. Hinayaan ko lang ang mga salitang yon na manatili sa pagitan namin ng ilang segundo. Ang nanay ng biyenan mo ay nagpapadala ng babala mula sa kanyang puso at ikaw ay nasa isang restaurant. Ngunit, oo, komplikado. Wesley, ang sabi ko sa parehong paraan ng pagbigkas ni nanay sa aking pangalan noong nakaraang gabi. Isang salita lamang. Walang emosyon, flat at pinol, tumigil siya. Hindi ko ito gagawin ngayon, sabi ko. Sinusubukan ko lang ipaliwanag. Alam ko, sabi ko. Tumayo ako, hinugasan ang aking tasa. Narinig na kita sa unang pagkakataon, kahapon, sa paanan ng hagdan. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking jacket, ang aking mga susi, ang aking spare keys dahil ang aking truck ay nasa Kowalski's pa rin at lumakad ako patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong niya. Pupunta ako sa aking nanay. Hindi na ako lumingon. Dinala ako muli ni Clinton. Hindi siya nagtanong, hindi nagbigay ng opinyon, basta nagmamaneho lang. Isang kamay sa manibela, ang radyo ay nagpapatugtog ng lumang country music. May isang uri ng pagkakaibigan na hindi nangangailangan ng salita para gumana. Kami ni Clinton, meron kaming ganon. Palagi naman. Pagdating namin sa St. Francis ng 8:40 a.m., sabi niya, nandito lang ako. Clinton, hindi mo na kailangan, sabi ko. Wes, tumingin siya sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin. Nandito lang ako. Ang ibang tao, nagpapakita. Ilista mo kung sino sila. Isulat mo sa isang lugar na permanente. Si nanay ay nakaupo na nang dumating ako sa kanyang kwarto. Bumalik na ang kulay sa kanyang mukha, nawala na ang manipis na boses. Nakasuot siya ng sarili niyang nightgown. Tinanggihan niya ang hospital gown pagkatapos ng unang gabi na sa totoo lang ay lubos kong iginagalang. Nakasuot na rin siya ng kanyang reading glasses. May crossword puzzle book na nakabukas sa kanyang kandungan. 7 letra, sabi niya sa sandaling pumasok ako. Betrayal, pagkakanulo. Tumigil ako sa pintuan at nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay kasing seryoso nang hindi ko pa nakita sa isang tao. Para sa crossword, Wesley, sabi niya. Napatawa ako ng malakas, tila narinig ako ng nurse mula sa pasilyo. Perpekto, sabi ko. Umupo ako sa silya sa tabi ng kanyang kama. P-E-R-P-E-K-T-O. Binilang niya ang mga kahon, isinulat ang mga ito at tumango ng may malalim na kasiyahan. Ikaw pa rin ang matalino. Ako lang po ang anak niyo, Nay. At ikaw pa rin ang matalino. Umupo kami ng ganoon ng ilang sandali. Payapa, tahimik. Ang uri ng katahimikan na umiiral lamang sa pagitan ng mga taong nagmamahalan ng matagal na panahon, hindi na kailangan puna ng bawat pagitan. Nagtapos siya ng 2 pang clue. Ininom ko ang masamang kape ng ospital at hindi nagreklamo dahil ang pag-upo sa silid na iyon kasama siya kahit sa matigas na plastik na upuan, umiinom ng isang bagay na may lasang pagsisisi
ay eksaktong kung saan ko gustong maging, kung saan ko palaging gustong maging. Pagkatapos ay isinara niya ang libro, inilagay sa bedside table at pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Heto na tayo. Gusto kong tawagan si Paul ngayong umaga, sabi niya. Paul Logan. Si Ginoong Paul Logan, abogado, Hartford County, 31 taon sa praktika. Siya ang humawak sa estate ng aking ama. Siya rin ang gumawa ng dihustong will ni nanay 6 na taon na. Ang nakakaraan, isang matalas na tao, tiyak. Ang uri ng abogado na mas nakikinig kaysa nagsasalita na sa aking karanasan ay mas bihira kaysa sa nararapat. Okay po, sabi ko. Pinilit kong gawing maingat ang aking boses. Nag-iisip ako, sabi niya, mula pa kagabi, na hindi po ninyo kailangan ninyo Wesley Andrew Watson, buong pangalan, lahat ng 3. Hindi ko yun narinig mula nang ako ay 17 taong gulang at umuwi ako ng 40 minuto lampas sa curfew. Huwag mong tapusin ang pangungusap na iyan. Isinara ko ang aking bibig. Tiningnan niya ako ng kanyang malinaw, matatag na mga mata. Ang ilaw ng Hartford ay pumapasok muli sa bintana, mas malambot ngayong umaga. Ito ay tila nagpapabata sa kanya o marahil ay ginagawa lamang siyang eksaktong siya. Eksaktong siya ang babaeng nagbaon ng aking tanghalian at nagbantay sa akin at nagbenta ng sasakyan ng hindi sinasabi sa akin at gumawa ng Sunday dinners sa loob ng 34 taon sa Maplewood Drive, ang aking nanay, ang pinakamatatag na bagay sa aking buhay. Nagtrabaho ako ng buong buhay ko, sabi niya ng mahinahon. Ako at ang iyong ama ay nagtipid at nag-ipon at nagsakripisyo para ang aming pinagtatrabahuhan ay maging mahalaga. Kaya ito ay mapupunta sa isang lugar na mahalaga, isang paghinto. Sa mga taong nagpakita, sabi niya, hindi ako nagsalita. Hindi nagpakita si Eve, Wesley. Alam mo, hindi lamang kahapon, kinuha niya ang kanyang crossword book, hindi para gawin, kundi para lang hawakan. Hindi sa libing ng iyong ama. Hindi nung nagka-hip surgery ako at kailangan ko ng masakyan papunta sa physical therapy. Hindi nung Pasko, 2 taon na ang nakalipas nang magkaroon ako ng trangkaso at kailangan mong umalis sa hapunan para tingnan ako. Tumingala siya at hindi kahapon nang ang aking puso ay bumibigay. Umalis siya para sa hapunan. Bawat halimbawa ay tila isang bato na bumagsak sa tahimik na tubig, dahan-dahan, lumulubog ng malalim. Dahil tama siya. Palagi siyang tama at ako ay nagbibigay lamang ng mga dahilan sa loob ng maraming taon. Wesley, hindi ako galit, sabi niya, at ang kahangahangang bagay ay hindi siya galit. Ang kanyang boses ay ganap na kalmado, matatag, na parang isang kamay sa isang Biblia. Ako ay tumpak lamang. Inabot niya ang kanyang telepono sa bedside table at hinanap ang maliit na nakatuping papel mula sa loob ng kanyang salamin. Isang numero ng telepono na nakasulat sa kanyang sulat kamay, malinis at tiyak. Direktang linya ni Ginong Paul Logan. Handa siya. Ang aking nanay ay hindi gumagawa ng pabigla-biglang desisyon. Ito ay matagal nang nabubuo kaysa sa isang pamamalagi sa ospital. Gusto niyo po bang lumabas ako? Tanong ko. Pinag-isipan niya ito ng isang sandali. Pagkatapos, hindi. Manatili ka. Manatili ka, isang salita at ang lahat sa akin ay naging tahimik at nagpapasalamat. Tinawagan niya ng 9:22 a.m. Sumagot ito sa pangalawang ring. Paul Logan. Paul, si Rebecca Watson ito. Umaasa akong hindi kita naaabala ng maaga. Mrs. Watson, ang kanyang boses ay agad na nagpainit. Hindi kailanman masyadong maaga para sa iyo. Kumusta po kayo? Nasa ospital po ako sa St. Francis. Isang maikling paghinto. Ikinalulungkot kong marinig yan. Seryoso po ba? Seryoso, sapat para malinaw akong makapag-isip, sabi niya. At kahit sa sandaling iyon, kahit na tinatawagan ng kanyang abogado mula sa hospital bed, kinabukasan, pagkatapos ng isang cardiac event, may dignidad sa kanyang boses at karisma. Ang uri na hindi kayang pekehin.
Ang uri na nabuo sa loob ng 8 taon ng paggawa ng tama kahit may kapalit. Paul, kailangan kong i-update ang aking mga dokumento, ang will particular. Katahimikan sa kabilang dulo. Profesional na katahimikan, sumisip-sip, hindi nagpapatagal. Siyempre, gusto niyo po bang pumunta ako sa inyo o pakiusap? Ngayon kung posible, meron akong napaka-particular na mga pagbabago sa isip. Kaya ko pong pumunta ng 12 PM. Perpekto. Tiningnan niya ako. Ang aking anak ay narito. Very good, Mrs. Watson. Magkikita po tayo ng 2:00. Ibinaba niya ang telepono, inilagay ito at kinuha muli ang kanyang crossword. Basta ganoon na lamang. Tila hindi niya binago ang lahat. Tila hindi niya ako minahal sa pinakamakapangyarihang at permanenteng paraan na magagawa ng isang ina. Umupo lang ako doon ng isang sandali. Ang aking lalamunan ay masikip. Ang aking mga mata ay matatag halos. Nay, ang aking boses ay lumabas ng mas mahina kaysa sa nilayon ko. Hindi niyo po kailangang gawin ito para sa akin. Hindi siya tumingala mula sa crossword. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Wesley. Isinulat niya ang isang letra. Kalmado, tiyak. Ginagawa ko ito dahil karapat-dapat akong magdesisyon kung saan pupunta ang aking pinaghirapan at nagdesisyon na ako. Tumingala siya sa ibabaw ng kanyang salamin. May iba pa po ba kayong tanong? Mayroon akong halos 40 tanong. Wala akong tinanong ni isa. Wala po, Nay. Mabuti, sabi niya, bumalik siya sa puzzle. Ngayon, pumunta ka at hanapan mo ako ng kahit anong makakain mula sa cafeteria na iyon. Ang bawat kinakain ko sa umaga ay parang pinagsisihang desisyon. At sa isang sandali lamang, tiningnan ko siya. Ang maliit, matalas, kahangahangang babaeng ito sa kanyang sariling nightgown sa isang hospital room sa Hartford ay nagpupuno ng mga sagot sa crossword na parang wala siyang utang sa mundo at lahat ng bagay ay utang niya. At naisip ko, ginugol ko ang 53 taon sa pagsisikap na maging karapat-dapat sa kanya. Umaasa akong malapit na ako. Dumating si Ginoong Paul Logan sa ospital bandang 1:58 PM. Nakasuot siya ng kulay uling na suit, may dalang leather briefcase at ang kanyang pilak na buhok ay maayos ang gupit. Kinamayan niya ako ng mahigpit tumango na tila isang taong nakauunawa sa bigat ng mga sitwasyon sa loob ng mga silid at umupo sa tapat ng aking nanay. Dala ang isang dilaw na legal pad at isang ballpen na marahil ay mas mahal pa sa alternator ng aking truck. Umupo ako sa isang sulok, tahimik, hindi gumagalaw, isang saksi. Ang pag-uusap sa pagitan nila ay tumagal ng 47 minuto. Hindi ko ilalagay dito ang bawat salita. May ilang bagay na nararapat na panatilihin ang pribadong espasyo nito. Ngunit sasabihin ko ito sa inyo. Pagkatapos ng lahat, nang isara na ni Paul Logan ang kanyang ballpen at isinilid ang kanyang legal pad sa kanyang briefcase, ang dokumento na matagal nang inaasahan ni Eve Watson sa loob ng 11 taon ng aming pagsasama ay binago ng lubusan, hindi na mababago at legal na binago. Ang bahay sa Maplewood Drive na pag-aari ni Nanay binayaran ng buo noong 2009. Ito'y napunta kay Wesley. Ang mga investment account na pinaghirapan ng aking ama sa loob ng 30 taon ay para kay Wesley. Ang mga alahas, ang mga kasangkapan, ang 1967 Ford Mustang na umaandar pa rin ng perpekto at nakatago sa ilalim ng takip sa kanyang garahe. Ang sasakyan na pinaghirapan ng aking ama sa loob ng 4 na taon na i-restore gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang sasakyan na may amoy niya tuwing mainit ang panahon at bubuksan mo ang pinto ng garahe. Lahat kay Wesley. Ang pangalan ni Eve ay hindi lumabas maski isang beses. Hindi ko na problema, sabi ng isang tao noon. Lumabas na, tama. Nang tumayo si Ginoong Logan para umalis, kinamayan niya ako muli sa pinto. Ang inyong ina, sabi niya ng mahinahon, nakatingin sa kanya sa buong silid, abala na muli sa kanyang crossword, wala nang iniintindi, ganap na sarili niya.
ay isa sa mga pinakamatalinong tao na nakilala ko sa 31 taon ng aking praktika. Tiningnan ko rin siya. Oo, sabi ko, alam ko. Palagi ko naman yung alam. Umupo lang ako doon ng isang sandali. Ang aking lalamunan ay masikip. Ang aking mga mata ay matatag, halos. Nay, ang aking boses ay lumabas ng mas mahina kaysa sa nilayon ko. Hindi niyo po kailangang gawin ito para sa akin. Hindi siya tumingala mula sa crossword. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Wesley. Isinulat niya ang isang letra, kalmado tiyak. Ginagawa ko ito dahil karapat-dapat akong magdesisyon kung saan pupunta ang aking pinaghirapan at nagdesisyon na ako. Tumingala siya sa ibabaw ng kanyang salamin. May iba pa po ba kayong tanong? Mayroon akong halos 40 tanong. Wala akong tinanong ni isa. Wala po, Nay. Mabuti, sabi niya. Bumalik siya sa puzzle. Pagkatapos, ang mga sumunod na salita ni Nanay ay hindi na tungkol sa mana o sa pagbabago ng will. Ito ay tungkol sa akin, tungkol sa aming buhay. At Wesley, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, hindi mas mahina kundi mas tiyak. Kailangan kong pag-isipan mo ang iyong buhay, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa anuman dito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay nang malabo sa wala sa lahat. Kung ikaw ba ay masaya, kung ikaw ba ay minamahal sa paraang nararapat kang mahalin. Tumingin siya sa akin ng matagal. Dahil ikaw ay nagpapakita ng mag-isa sa loob ng napakatagal na panahon, baby. At ang isang lalaking tulad mo, isang lalaking nagpapakita, ay nararapat na may nakatayo sa tabi niya kapag ginagawa niya ito. Ang mga salitang iyon ang pinakamahalagang mana. Hindi ang bahay, hindi ang pera, kundi ang paggising sa katotohanan. Biyernes ng umaga, Enero 16, bandang 8 to 14 a.m., nasa Kowalski's Auto na ako sa Flatbush Street. Handa na ang aking truck, bagong alternator at may kasama pang libreng oil change mula kay Danny Kowalski dahil magka-little league ang aming mga anak at ganoon ang mga kapitbahay. Nakatayo ako sa counter, pumipirma sa invoice. Nang mag-vibrate ang aking telepono, si Eve, hinayaan ko lang mag-ring. Hindi dahil sa estratehiya, hindi pa, wala lang akong masabi. Wala pang anumang salitang tama sa paraang kailangan. Hindi pa. Ibinalik ko ang telepono sa aking jacket, tinapos ang pagpirma, kinamayan si Danny at lumabas sa malamig na umaga ng Hartford. Ang hangin ay sariwa, malamig at ganap na matapat. Sinindihan ko ang makina, hinayaan kong uminit at umupo doon habang pinagmamasdan ang aking hininga na nag-uuusok sa windshield. Naisip ko si Nanay, ang pag-uwi niya sa Maplewood Drive kung saan siya nararapat. Ang pag-ayos sa kanyang kusina kasama ang kanyang tsaa at ang kanyang crossword at ang kanyang dignidad na buo. Yun ang layunin ng araw na ito. Hindi si Eve, hindi ang mga tawag, hindi ang anumang dito. Ang araw na ito ay para sa pag-uwi ng aking nanay. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Si Eve, muli. Pagkatapos ay pangatlo, pang-apat, pang-lima. May nangyayari. Inalis ko ang aking truck sa Kowalski's at nagmaneho patungong St. Francis. Mayroon akong nanay na kailangan kong ihatid sa bahay. Handa na siya nang dumating ako. 8:53 a.m. Nakasuot ng kanyang asul na coat at isang maliit na overnight bag na nakaimpake ng maayos. Si Gideon Beverly, ang nurse, ay nasa tabi niya at may isa pang nurse na hawak ang mandatoryong wheelchair. Patakaran ng ospital, hindi pwedeng baliwalain, pinagtatalunan na ni Nanay iyon at natalo na may karangalan pa rin. Tumayo siya mula sa wheelchair sa sandaling lumabas kami sa mga otomatikong pinto. Kaya kong maglakad papunta sa truck ng aking anak, sabi niya sa lahat ng nasa paligid. Nagkaroon ako ng cardiac event, hindi pag-alis ng pagkatao. Napatawa si Beverly. Ang totoong uri hindi ang profesional. Hinawakan niya ang kamay ni Nanay sa kanyang dalawang kamay at hinawakan ito ng isang sandali. Ingatan niyo po ang inyong sarili, Mrs. Watson. Palagi naman, baby, sabi ni Nanay. Pinisil ang kanyang kamay. Isa kang mabuting tao. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na hindi.
Pinindot ni Beverly ang kanyang mga labi, tila may pinipigilan. Pagkatapos ay tumango siya at umurong. Kahit na nakasuot ng hospital gown, sa metapora na pananalita, ang aking nanay ay nagiiwan ng mga tao na mas mabuti kaysa sa dati. Binuksan ko ang pinto ng pasahero. Dahan-dahan siyang umakyat, maingat, ngunit nakapag-iisa na mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang gamot, anumang utos ng doktor. Ang kanyang kalayaan, ang huling bagay na isusuko niya at alam namin iyon pareho. Isinara ko ang pinto, umikot at sumakay. Nakatingin siya sa aking telepono na nakaharap sa cup holder at umiilaw tuwing 30 segundo. Si Eve. Si Eve. 11 missed calls bago pa mag-9:00 ng umaga. Walang sinabi si nanay. Isinuot lang niya ang kanyang seatbelt at bahagyang ngumiti sa labas ng bintana. Parang isang taong nakapagdesisyon na at ganap na payapa. Inuwi ko siya sa Maplewood Drive muna. Ang puting kolonyal na may berdeng mga shutter ay tahimik at pamilyar sa dulo ng kalye. Ang bahay kung saan ako natutong magbisikleta ay nasa driveway, kung saan ako gumawa ng homework sa mesa sa kusina, kung saan ang aking ama ay nagtayo ng isang buhay, ladrilyo sa ladrilyo, at iniwan ito nang pumanaw siya. Naihatid ko siya sa loob, nagtimpla ng kanyang tsaa, ang tiyak na uri, chamomile bags na ibinabad sa loob ng eksaktong 4 na minuto dahil sinabi niya sa akin noon at hindi ko na nakalimutan. Sinuri ang thermostat, sinuri ang refrigerator, sinuri ang mga bagong gamot mula kay Dr. Cole isa-isa. Binabasa ng malakas ang mga label habang nakikinig siya na hawak ang kanyang tasa. Wesley. Pinagmamasdan niya ako mula sa kabilang dulo ng mesa sa kusina. Ang mesa kung saan niya ginawa ang bawat birthday cake, kung saan niya ako tinulungan sa algebra, kung saan siya umupo noong umaga pagkatapos pumanaw ang aking ama at hinawakan ang aking kamay nang walang sinasabi. Dahil ang ilang bagay ay hindi nangangailangan ng salita. Umupo ka, sabi niya ng mahinahon. Umupo ako. Hinawakan niya ang aking kamay sa kanyang 2 kamay. Ang kanyang mga kamay ay maliit at mainit. Ang mga kamay na nagbaon ng aking tanghalian at nagbutas ng aking coat at kumaway mula sa bleachers at humawak sa aking kamay sa likod ng truck ni Clinton papunta sa ospital ay mula pa noong 2 araw na ang nakalipas. Ang mga kamay na ito ay nagpakita sa akin sa loob ng 53 taon. Kailangan mong pakinggan ako, sabi niya. Nakikinig po ako, Nay. Ang ginawa ko, ang will, hindi ko iyon ginawa para parusahan si Eve. Ang kanyang mga mata ay matatag, malinaw, walang galit, walang pait. Tanging katotohanan lamang ang paraan ng paghahatid niya. Payak at mainit at ganap na hindi matitinag. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. Dahil kami ng iyong ama ay nagtayo ng isang bagay ng magkasama, ito ay nararapat sa isang taong nakauunawa kung ano talaga ang ibig sabihin ng magtayo ng magkasama. Pinisil niya ang aking kamay. Naiintindihan mo iyon? Naintindihan ko. Naiintindihan ko ito sa aking mga buto. At Wesley, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, hindi mas mahina kundi mas tiyak. Kailangan kong pag-isipan mo ang iyong buhay. Hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa anuman dito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay nang malabo sa wala sa lahat. Kung ikaw ba ay masaya, kung ikaw ba ay minamahal sa paraang nararapat kang mahalin. Tumingin siya sa akin ng matagal dahil ikaw ay nagpapakita ng mag-isa sa loob ng napakatagal na panahon, baby. At ang isang lalaking tulad mo, isang lalaking nagpapakita, ay nararapat na may nakatayo sa tabi niya kapag ginagawa niya ito. Ang kusina ay ganap na tahimik. Oo, sabi ko, at ang aking boses ay lumabas ng magaspang at tahimik at ganap na matapat. Alam ko po, Nay. Tumango siya. Iniwan ko ang Maplewood Drive ng 1:15 p.m. Nagmaneho pa uwi sa Asylum Avenue.
pumarada sa driveway sa likod ng silver CRV ni Eve at umupo sa aking truck ng isang buong minuto. 34 missed calls. 34. Pumasok ako sa loob. Si Eve ay nasa sala, nakaupo sa gilid ng sopa sa kanyang damit na pangtrabaho, hawak ang kanyang telepono na parang iyon na lamang ang tanging matatag na bagay na natitira. Tumingin siya sa sandaling pumasok ako. Ang kanyang mga mata ay hilaw, walang tulog. May isang bagay sa kanyang mukha na nagbago. Ang maingat na komposisyon na suot niya na parang pangalawang balat ay nabasag. At sa ilalim nito ay isang bagay na tila isang babaeng gumugol ng buong araw sa pag-unawa kung ano ang kanyang ginawa. Mabuti. Wesley. Tumayo siya agad. Buong araw kitang tinatawagan. Alam ko, sabi ko. Isinabit ko ang aking mga susi sa pader. Alam mo ba, ang kanyang boses ay nabasag. Tungkol sa will, alam mo bang gagawin niya? Hindi, Wesley, hindi ko alam. Nalaman ko lang kasama ng iba. Isinara niya ang kanyang bibig. Nang magsalita siyang muli, ito ay mas tahimik, mas kontrolado, ngunit sa ilalim nito, nakabalot sa bawat salita na parang isang kawad na sobrang higpit, ay takot, tunay na takot. Inalis niya ako ng lubusan. Tinawagan ng opisina ni Paul Logan para kumpirmahin na na-file na ang mga pagbabago at ako, Wesley, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Kung ano ang inaasahan natin? Eve, ang aking boses ay kalmado, matatag. Naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin niyan. Kaya kausapin mo siya, ang komposisyon ay muling nadulas. Hilingin mo sa kanya na mag-isip muli. Sabihin mo sa kanya na isang hindi pagkakaunawaan lang na pupunta ako sa ospital. Ako lang, tumigil siya. Humakbang ako patungo sa kanya. Nagkaroon ka lang ng hapunan kasama si Joanne at ang mga bata habang ang aking nanay ay nasa hospital bed na may cardiac event. Habang nakaupo ako sa isang plastik na upuan sa isang waiting room, umiinom ng kape sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Huminga ako habang si Clinton Webb ay nakaupo sa isang parking lot sa loob ng 3 oras dahil ganyan ang ginagawa ng mga tao. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Gumawa ng desisyon si Rebecca. Sabi ko, tulad ng paggawa mo ng sa iyo, malinaw, tiyak at hindi humihingi ng pahintulot ng sinuman. Wesley, pakiusap. Nagpakita siya sa loob ng alternative 2 taon. Ang aking boses ay hindi tumaas, hindi na kailangan. Para sa aking ama, para sa akin, para sa bawat taong minahal niya. Hindi siya kailanman, kahit isang beses, pinili ang hapunan kaysa sa isang taong nangangailangan sa kanya. Tumingin ako kay Eve ng matagal. Tumigil na lamang siya sa pag-asa na lahat ay gagawin ng pareho. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Tumingin siya sa pangalan ng aking nanay sa screen. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila may pag-asa. Kinuha ko ang aking mga susi mula sa pader. Pupuntahan ko ang aking nanay, sabi ko. Binuksan ko ang pinto. Sabi ko. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Tumingin ako sa kanya ng isang segundo at naramdaman ko ang kalinawan. Siguro dapat mong sagutin yan. Isinara ko ang pinto sa aking likuran at huminga ako ng malalim. Ang uri ng paghinga na nagmumula sa isang lugar na napakalalim na hindi mo man lang alam na pinipigilan mo. Tumayo ako sa porch. Tumama sa aking mukha ang hangin ng Enero, malamig at malinis at matapat. Hindi galit, hindi pait, kalinawan lamang. Ang tahimik, hindi maikakailang kalinawan ng isang tao na sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagsasabi sa sarili na maayos ang lahat, sa wakas ay nakita ang kanyang buhay, kung ano talaga ito. Hindi ako kasal sa loob ng 11 taon. Ako ay nagtitiis sa loob ng 11 taon. May pagkakaiba. Naglakad ako papunta sa aking truck, sinindihan ang makina. Hindi ako babalik sa bahay na iyon. Hindi na. Ang katapatan at pag-ibig ay nararapat sa isang mana. Para sa iyo, tama ba ang ginawa niya? I-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento.